Hi po, magandang gabi. Makikimarites na naman po ako. Kasi trending po ngayon yung mga posts about influenza and flu, di po ba? Siyempre, ako naman bilang pediatrician, alangan na magbasa ako ng Harrison's Internal Medicine or Schwartz Surgery or Williams Obstetrics. Siyempre, ang babasahin natin yung aming Bible na libro sa Pediatrician Nelson. Ayan po. Yung topic kasi sa flu dito po ay sa page 2020 hanggang page 2026. So yung aking pong mga isi-share sa inyo pang pedya. Kasi maaaring iba po yung insight sa flu sa adult at saka yung sa pedya. Ayan. So, ang aking trip ngayong i-discuss ayun pong supportive care sa flu. Ayan. Sabi dun sa aming libro, pag may flu, adequate fluid intake and rest are important in the management of influenza. Nakalagay po yan sa book namin ha. Ayan yan po sa page 2025. Yan. Bakit fluid intake? Siyempre, pag fluid intake is crucial during the flu because it helps prevent dehydration. Siyempre, dehydration. Yung fluid intake, hindi plain water lang po. Dapat yung may electrolytes, mga Bibalite, Pedialyte, Orisol, Sunmiglite. Hindi Sunmiglite pala. Joke lang yun. Prevent dehydration, support immune function, thins mucus, and restores lost electrolytes. Kaya kailangan yung fluid intake. Tapos rest. Bakit kailangan magpahinga yung mga bata? Rest is important with the flu because it allows your body to focus its energy on fighting the infection and rebuilding itself, boosting your immune system and preventing complications. Kaya yung adequate fluid intake, tsaka rest, importante sa flu. Ayun po. Doc, narinig ko kasi, social media, di ba? Walang puwang ang magbigay ng antibiotic, ha? Sa flu. Kasi virus yun, di ba, Doc? Ang gagaling ng mga pasyente ko, yun. Baka magreseta ka na naman ng Coamoxiclav dyan. Pwede. Kasi nakalagay dun sa book namin. Ayan, babasahin ko lang po verbatim ha. Bacterial superinfections are relatively common and should be appropriately treated with antibiotic therapy. Bacterial superinfection should be suspected with recrudescence of fever o yung lagnat pabalik-balik, prolonged fever, ang tagal ng lagnat, or deterioration in clinical status. Ayan yung nakalagay sa book. Tapos, siyempre, yun kasing flu is a primary infection, it weakens the body, di ba? Tapos, magkakaroon ng chance yung opportunistic infection to take over. Where can they result to more severe outcomes, di ba? Tapos dun sa page 2022, dun sa complication, pneumonia can be viral process or a secondary bacterial infection, such as with Staphylococcus aureus, facilitated through damaged respiratory epithelium. Ayan. Kasi, ni-research ko kanina, ano ba yung kinamatay ni Barbie Hsu? Yun ba ay viral na flu or secondary bacterial infection? Actually, ang kinamatay daw ni Barbie Hsu is primary viral process. So yun. Pero pwede rin pong magkaroon ng secondary bacterial infection o yung super infection. Ayan ha. So nakalagay sa book namin. Pwedeng mag-antibiotic kapag tumatagal yung lagnat, prolonged fever, pabalik-balik yung lagnat, tapos hindi nag-i-improve yung pasyente na may flu. Diba?
Tapos nakalagay dun sa complication sa page 2022 sa libro namin sa PEDIA, pwedeng magkaroon ng sepsis, bacteremia, toxic shock syndrome, encephalitis. O, diba? Kasi nung dun sa unang initial infection na virus, humina yung immune system, nagkaroon ng bacterial infection, pwedeng pumunta yung bacteria doon sa brain. O, di po ba? Ito, real story to ha. Totoo ito ha. Doon sa amin sa Bulacan, meron isang batang 4 na araw nilalagnat. Tapos, sinisipon lang kasi. Sabi, baka daw common colds o kaya flu. Eh di hindi binigyan nga naman ng antibiotic. Kaso hindi na naobserbahan kasi yung bata, hindi na nag-follow up. Nag-seizure, comatose, dinala doon sa Manila sa hospital. Ang sabi, meningitis. Ayan ha. So yun. So possible magkaroon ng bacterial superinfection. Nandun yun sa book namin ha. Doon sa supportive care sa page 2025. Yun. So, ang haba na naman ng vlog na ito. Ipo, no? Sabi nila kasi, with uncomplicated influenza, people should usually start to feel better after the first 48 to 72 hours of symptoms. So, kapag ka uncomplicated flu, 2 to 3 days, magiging okay na daw po yung pasyente. Ha? Ayan po. Ako po yung nagbabasa lang ng book ko. Huwag niyo kung ano dyan. I just read the book. Okay po. Good evening po. Thank you for watching.